Sabi nila, may 3 paraan daw para mabaybay mo ang kahabaan ng EDSA. Maglakad, mag-commute, o magbike. Pero sa panahon ngayon na nagmamahal ang gasolina, Asahan ang hanggang 21 pesos na taas presyo sa kada litro ng diesel. hindi na lang ito simpleng choice, kundi pangangailangan. Napaisip kami, paano kung wala ka talagang choice? Kaya today, susubukan namin. Kaya bang i-bike ang buong EDSA? Alright guys, kasama ko mga boys, nandito kami yan sa starting point namin sa EDSA, sa Monumento. Tapos susubukan namin i-ride to hanggang sa dulo ng EDSA, tol. Magkano ba kalayo to? Mula first point hanggang end point, ang total approximately nito ay 24 kilometer. Hindi ako nagbabike, tol. Hindi ako nagbabike. Pare-pares tayo. Tapos si Shannon may sakit. Oo pre, okay na yun tol. Tingnan namin kung convenient ba yung bicycle lane hanggang sa matapos yung EDSA. Time check namin ngayon, it's 4:30. Game! Nakakita ko ng isang vehicle na nakapark sa bike. Police car. So habang hinihintay namin mag-signal ng gawang enforcer, may mga nakakasabay pala kaming nakakilala din sa amin. Nakakagaan nga sila ng pakiramdam eh. Mas lalo kaming ginaganahang magpedal. Pogi lang tayo rito. Chill pa lang kasi di pa to uphill eh. First tigil namin guys, tumigil muna kami. Doon tayo sa Balintawak. Oo, nasa Balintawak kami. May technical difficulty yung camera ni RS. May technical difficulty ang camera ko. Dahil kada daan namin sa Baku-Baku, parang may sarili itong buhay. Di pa nga kami labis na nakakalayo, huling nahulog na naman ito. Saan na sila? Kuya, anong palengke po to? Anong palengke po to? Balintawak palengke. Nawawala na yung mga kasama ko, pre. Guys! Where are you? I'm all alone! Sa mga taxi na to, oh. Si RS. Anyari? Nag-ayos na ng camera palagi. Na ano siya tol, natatakot siya, sabi niya. Natatakot siya. Kinakabahan siya. Yung mga tao, wala na sa bike lane kasi ang daming harang sa bike lane. Ganyan yung sistema dito. Tapos ngayon pa lang kami uli babalik sa bike lane. So medyo unsafe talaga siya, lalo nagmamadali yung mga kasabay. Burado na guys yung yung bike lane. So, minsan hindi mo na makikita yung mga bike lane dito. Habang binabaybay namin ang unang bahagi ng EDSA, hindi pa man kami labis nakakalayo, ay bumungad na kaagad sa amin ang inconsistent na istruktura ng bike lanes. Isa din sa mga napansin namin ay mga motoristang nadaan sa bike lane at mga sasakyang nakaparada rito. May mga kotseng mga kulit. Ano naman nito? Yung pa nag-park. Sir, you can park here. Sa sobrang dami sasakyan nga na nakasalubong namin, muntikan pa mabunggo si Shannon. At si Spark naman, may muntikan pang makaayudan at maka-road rage. Akyat. Mag-edit na ito pre, sorry kung tunog ako. Pero ang hirap pala talaga mag-bike. SM North, checkpoint number 1. Water break na rin muna. Nakabuhay mag-bike guys. Habang nagpapahinga kami dito sa SM North, nakita namin ang iba't ibang klase ng mga commuter. May mga ordinaryong mamamayan, mayroong mga parang nagluloop, may mga normal na ginagamit lang ito pang transpo, may mukhang nag-iensayo, at mayroong akala mo mamamalengke lang pero bad boy pala sa kalsada. Kagaya nito. Hindi rin nagtagal, umalis na din kami at sa isang stoplight na aming natigilan, nakilala namin si Tatay. Kuya, ilang taon ka na nagbabike? Oo. Palinto-hinto ako eh. Pahinto-hinto, meron lagi ka nagbabike. Oo, Minsan. isang taon. Malapit na yung project namin na yung anak ko. Palinto-hinto na, 62 na ako eh. 62 ka na, nagbabike ka pa din. Ang lakas mo, ang pangalan mo tayo? Nonoy. Tatay Nonoy. Wow, 62. Nakatulong ba yung magbabike tayo para sa mas malakas na... Pag na sumasakay ako sa mga bus, wala. Parang naglalagpa ako. Sa akin na rin ang carousel sa... Tama. Maganda na to. Palinto-hinto nga lang. Biruin nyo yun?
62 na si tatay at kinakaya pang magbisikleta kahit sa Mandaluyong pa siya uuwi. Take note lang guys, ganito kalayo ang Mandaluyong sa kasalukuyan naming tinitigilan. Meron itong layo na 8.2 kilometer. Gustuin man namin makakwentuhan pa si tatay, wala na din talagang oras dahil nag-green na ang stoplight kaya nagpaalam na lang kami. Ingat po kayo, tay! Woohoo! Woo! HR pa rin. Sobrang daming bumabiyahe, sobrang daming umuwi sa kanilang mga pupuntahan. Ganito pala ang buhay ng mga siklista natin na araw-araw kinukommute at binabaybay ang kabaan ng EDSA. Maganda naranasan at mas naintindihan namin kung ano yung kalagayan nila. At habang papalapit kami sa Cubao, napansin na naming paon na rin talaga ang daan. Baon na guys. Kasabay ang init ng hapon at usok ng mga tambutsyong talaga namang mapapasigaw na lang kami ng Ahon! Ahon! Magkano na gas? 95 pesos na lang guys. 98, 82, 83. Mahal pa din. Take me to Cubao, papuntang norte. Lilipad malayo kahit walang pasaporte. So far, maganda naman yung kalsada. Yung bike lane, wala na masyadong nakaparada sa mismong bike lane. May mga baku-baku lang na daan, pero part na yan eh. Parte yan ng kabuuan ng EDSA. Kumbaga, yan yung isa sa mga nagbibigay sa atin ng pagsubok. Ang meron lang dito sa mga bike lane, syempre, mga nagbababa ng pasahero. Ayan, mga occasional lang, typical na mga tao na makikita mo. Mga kulit to, pre. Kulit nyo, Lods! Dito kami sa may Cubao Station. Cubao Station tayo, bay. Cubao Station, isang panibagong mundo ng Pilipinas. Yes. All roads leads to Cubao. Dito tayo kasama natin sa mga mamang chuper. Oo. Kaya ano masasabi niyo sa bike lane natin dito sa EDSA? Daming kamote na nagpa-park kung saan. Basically, ginagawa lang nila kung ano yung gusto nilang gawin. Kuis, gaano katagal ka na nagbabike? Bago-bago pa lang. Bago-bago pa lang? Bakit? Kaya naman, kumusta naman yung bike lane dito? Lagi ka dito nadaan. Saan ka papunta niyan? Kaintapa. Kaintapa? Saan ka galing? SM North. grabe no? From SM North, binabike lang ni tatay hanggang Kainta. Para sa kaalaman ninyo, ganito kalayo ang SM North to Kainta. Sa totoo lang, ang hirap mag-adjust. Pag gusto kong kumaliwa o kumanan, nasanay ako sa motor, si signal light ka lang, tapos pwede na. Dito, kailangan mo talaga maging alert. Nahan pa ako ng sapatos. Baka naman, Adidas. Kung mapapansin nyo, sumaglit lang talaga kaming huminto dito sa Cubao dahil balita namin kay Shanner, sa Guadalupe Bridge mo raw makikita ang pinakamagandang sunset sa buong EDSA. Habulin daw namin yung sunset. Kaya talagang binira na namin ng todo. Nagutom na ako. Kailangan ko ng fuel. Thank you sa Goo. Kailangan ko to. Solid Goo. Nawala yung gutom ko. Pinakakaibang KFC, no? So, kapag nagkaroon ako ng bahay, medyo pagkaganyan din. Mix siya ng brutalist saka na sa loob, maximalist. Parang Pinoy na Pinoy. Hybrid. Rush hour na, pare. Palabog na yung araw. Kailangan namin maghabol na puntang Guadalupe kasi doon mo makikita ang epic sunset. Sabay ng paghahabol namin sa oras ay yung pakikipaggigitan namin sa mga sasakyan dahil sa matinding traffic na rin ng daan. Sabayan mo pa ng mga businang sobrang sasakit sa tenga. Amoy chocolate, pre. Pero dito tayo sa Ricoa Factory. Bango dito dahil dito kami ngayon sa may bandang Ricoa. Sobrang bango nung amoy niya, amoy tsokolate. Pagod na ako, pre. Sakit na nakita ako. Sa site na lang dito ko. Parang tumatakbo ko. Nakita yung bayag. Site na, pre. Tabi
ka pre, tabi ka tol. Alright guys, di ba kanina sinabi namin rush hour? Ito na talaga yung rush hour. Nakita nyo to? Talagang mitigil na pati bike, pati mga motor. Medyo nanghihina na kami pre. Hirap huminga tol. Grabe lalo na ngayon, balita ko sa Davao, tas may parang nasunog na basurahan. Tuhan po ng ilang LGU ang kanilang mga residente na magsuot ng face mask dahil sa usok mula sa Navotas Sanitary Landfill. And nakaka-apekto daw yung sa air quality. And as of now, mahirap huminga. Sorry po. Sa mga sandaling itong nabiguman kaming maabutan ng sunset sa Guadalupe Bridge, kinulang man kami ng lakas at mabagal na kami sa aming pagbabike, sisikapin namin tong matapos. Ngayon ay 6:30. Almost 2 hours na tayo ngayon nagbabike. Hindi siya ganun kadali guys. Pero sa gabing ito, dito na talaga nagsisimula ang kalbaryo naming tatlo. Hindi ko na kasi namalayan na nauna na pala ako gawa ng sobrang pagkapagod. Pedal lang ako ng pedal at naiwan sila Shanner at Spart habang binabaybay ko na itong Ayala. Samantalang nasa Vendia Station pa lang pala sila. Nagkasama na kami ni Shanner ngayon. Si RS nawawala. Alright guys, habulin namin si RS. Ingat Shanner ha. Oh! So, andito na sila, dumating na sila from Buendia. Nagkasama-sama na uli kaming tatlo. Dire-diretso pa rin tayo sa mission na to. Alright, so kain na muna kami. Tip na yan, sobrang nakakapagod, nakapanghina. Lalo na mag-refuel na energy. Lalo na lagyan ng aming katawan ng gasolina ulit. Okay guys, so katatapos na namin kumain. Back to the mission. Sakit na ng puwet ni Anong Shanel. puwet ko, sakit na ng singit ko, Yeah, sakit na ng calves ko. yeah, ako din. Hindi ako nag-warm up eh. Yeah. Kaya sa mga gusto gawin rin to guys, ugaliin nyo, mag-warm up, magpa-kondisyon. Napayos ko na yung sapatos ko, may naitiban ko na. Ngayon is go time baby. Go, gusto ko ito puwet ko. So ito ng puwet ko pre, kada upo kong hapde. Alright guys, sama na ulit kami. Papunta na sa MOA. Oh, McDonald's, Ella Farm. Iya, alis na kami ng mga tropa. Punta kami dun sa MOA. Tapos ako, tatay na ako. Oo, so, dito kami sa may Makati guys. Yung mga ganito, pwede ka pumasok. Kuya, paano pag pupunta kami MOA? Almost endpoint na kami sa route nang naisipan pang magtanong ulit ni Shanner kung paano ba pumuntang MOA. Pero sa puntong to, pasok sa kanan, labas sa kaliwang tenga na lang ang nangyayari, gawa na din ng pagod at kalutangan naming tatlo. First time ko lang magbubuhat ng bike sa public. Oh my god. Lock si Shanner oh. Kala mo hindi nag 20 kilometers eh. Kuya, saan po yung pamowa? Bababa daw po kami doon. Tapos kaliwa kami. Ay kanan pala. Pagbaba, dediretso ako tapos kakanan. Okay, salamat kaya. Thank you. Oh, shit. Lapit na daw tayo sa dulo na EDSA guys. Let's get it! Let's get it done, baby! Eto na. Bago pa man kami tuluyang makarating ng MOA, doon namin na-realize na hindi na lang ito tungkol sa challenge. Ang tanong na ngayon, matatapos pa ba namin to? Inabot na kami ng gabi, paubos na rin ang battery ng mga camera namin, at halos bumigay na kami sa sobrang pagod. May choice naman kaming umuwi na lang at itigil lahat. Pero kung kinakaya nga ito sa araw-araw ng milyong-milyong manggagawa at ordinaryong mamamayan, anong karapatan namin para magreklamo? Sa watch ko, nakaka 21 kilometers na ako. Pero napopost ko. Malamang sa kanila mas mataas. Dito tayo sa EDSA Pasay. 2 hours and 54 minutes na tayo namamasada. Malapit na tayo. Nakikita na namin ang globo. Dito na kami sa MOA! Woo! We're almost there! Ayan na ang globo. Matatapos na kami.
Ayun na pre, huling piga na to. Vidal. Para tumawid! Sorry po! Habang papalapit kami ng papalapit sa MOA, mas lalong lumilinaw kung tungkol saan talaga ang content na ito. Hindi lang ito simpleng challenge o pagbabike para sa views. Kung hindi, kwento ito ng mga taong araw-araw na bumabiyahe ng malayo. Nagtitiis sa init, sa pagod, sa siksikan, para lang makapasok sa trabaho, makauwi sa pamilya, o mabuhay ng isang araw pa. At kahit ilang oras pa lang namin ito nararanasan, ramdam na agad namin kung gaano ba talaga kabigat maging ordinaryong Pilipino. Mama! Papa! Andito na po kami sa Globo! Andito na kami sa Globo! Alright guys, after 25 kilometers from Monumento, ngayon nandito na kami sa MOA. Globo! Siyempre, anong masasabi niyo tol? Ako, first and foremost, sobrang hirap pala talaga magbisikleta sa Metro Manila. First time natin. Tsaka malayo na rin yan kahit paano. Mahirap, mainit rin. Sinabayan natin yung rush hour. Tapos ngayon, basically parang tapos na yung rush hour eh. Next time, saan tayo magbabike? Abangan nyo yung part 2 kasi kung natapos namin itong southbound, meron pang northbound. At gagawin na namin siya ng... Gagawin namin ng umaga. Umagang rush hour naman guys. Abangan nyo. Tsaka may susubukan tayo, pre. May shower. Yes sir, meron kasi shower na ginawa yun. Abangan nyo na lang. Tapos ako, mawawala na lang ako sa likod. Editor,